Meet my new friend Manaf. Although born and raised in Syria, Manaf has fully embraced Filipino culture and the Tagalog language. He has been speaking Tagalog for 10 years, despite never having visited the Philippines, and his mastery of the language is truly impressive. Manaf creates awesome content completely in Tagalog, so be sure to check it out. Links below. In our conversation, we talked about how he developed a Pusong Pinoy, why he's so fluent in Tagalog, the ways Filipino culture has shaped his life, and so much more. I hope you guys enjoy the video. Paano ka natutong mag-Tagalog? Bakit ang galing mo pala? Ito nga. So, alam mo, matagal na ako sa Dubai. Halos nasa 18 years na. Nung nagsimula na yung gera sa Syria, sa bansa ko, lahat ng mga lalaki, alam mo na, scattered na yung mga Syrian. Yung mga Syrian punta ng Germany, Dubai, mga iba-ibang bansa. So ako, nagpunta ako dito. Tapos nakatira ako sa, alam mo naman, bago ka na sa country, wala ka masyadong pera. So, syempre, tipid ang buhay, di ba? So, nag-rent ako ng bed space sa isang villa. Yung villa, meron siyang siguro nasa 300 na tao. Puro Pilipino. Ako lang talaga ibang lahi doon. Alam mo na, wala naman akong actually interest na matuto ako mag-Tagalog, pero parang by force lang kasi parang wala kang magagawa. Lahat sila nagtatagalog. Kailangan mo talaga pakinggan. Masala mga Bisaya, yung mga Ilocano, lahat, ang dami lingwahe. So, parang alam mo na mix ng lahat ng mga lingwahe sa akin. Nung nagsimula na naging interesado ako sa lingwahe. So, nagsimula ako, alam mo naman, pag nagsimula ka matuto ng bagong lingwahe, yung unang matutuan, mga mura, yung mga bastos, alam mo naman, ganyan talaga. So, parang day by day, naramdaman ko sa sarili ko na it's more than 5 to 10 word na alam ko na at na-memorize ko na agad. Parang naabot ng 3 taon, parang Tagalog na nga ako agad, nagsasalita na ako. So alam mo naman, pati yung tona ko daw, sabi niya parang Pilipino ka talaga. Parang hindi ka nga ibang lahi yung tona mo. Kasi alam mo naman, parang you live in their environment. Actually, hindi lang yun dan. Na-adapt ko talaga yung buong culture ng Pilipino. Halos pagkain, damit, lagi ako naka-short. Ayoko ng sapatos, gusto ko mag-chinelas. Alam mo yung as in parang ganyan. So ayan, natuto ako din 3 years ng Tagalog dun sa villa. Shoutout ko sa lahat ng mga kaibigan ko doon, si Albrin, si Russell. Ang dami akong kaibigan na Pilipino. In fairness, mabilis talaga yun. 3 taon lang, mabilis yun. Anong edad mo noon na time na yun? Siguro nasa 20 ako, 21, 22. Okay. Akala ko bata ka pa kasi ang galing mo talaga, 'di ba? Alam mo, hanggang na yun, promise hanggang na yun, may mga words na parang never ko narinig. Alam mo, may mga malalim na Tagalog na word na hindi natin talaga kaya hanggang na yun eh. Parang medyo mahirap, di ba? Pero hanggang na yun, I'm still learning. Kaya ko pa matuto ng mga ibang deep words siguro. Some words na hindi, no one is perfect naman talaga, di ba? So siguro, minsan may marinig talaga ako na word na hindi ko talaga naintindihan. Siyempre, normal yun, di ba? Kasi hindi natatapos yung proseso ng learning, 'di ba, ng ibang salita, 'di ba? Kahit sa mga native speaker, kahit sa English para sa akin, meron mga salita na hindi ko alam, 'di ba? Pero ikaw, anong unang salita mo? Yung mother tongue ko talaga Arabic. Nag-Arabic talaga ako. Wala akong other lahi talaga or Arabic na pure Syrian talaga kasi ako eh. Yung Tagalog mo, parang ang galing mo rin mag-Taglish. Marami kang hinahalong salitang English. Kaya noon, pagdating mo sa Dubai, marunong ka nang mag-English? Yes. Marunong talaga ako mag-English. Kasi dati, yan ang unang language ko talaga yung natutunan ko. Alam mo dati kasi sa Syria, yung sa school, hindi ka masyado matututo ng English doon. Ang ginagawa ko kasi lagi ako nanood ng mga movies. So, narinig ko yung English tapos yung subtitle para alam ko kung ano sinasabi nila, ganyan. So, na-memorize ko ang lahat. So, after ng while na medyo magaling ang English ko, pati yung teacher ko parang nasabi yung galing-galing ng English mo. Lagi 100 ang grades ko sa English pero sa iba 0-0 talaga lahat. So, yan nung nagsimula, yung sabi yung grandma ko, hope she rest in peace. Sabi niya, you have this knowledge na kailangan, pwede ka matuto ng lingwahe. It's nice. Sabi niya sa akin na ganyan. So, doon ako nagsimula na mag-learn ng English. Tapos pag pumunta ako ng Dubai, hindi ako nahirapan. Kasi halos dito, parang 99% nag-English lang lahat ng tao. Kasi alam mo naman, multi-nationalities dito, di ba? Okay, I'll be honest. Learning to speak Tagalog is pretty hard. But with the right resources, it can be a whole lot easier. And I've got you covered with my Beginners Tagalog course. With 18 comprehensive video lessons, this 2-volume course makes it simple to start building your Tagalog skills from the ground up.
Plus, you'll get lifetime access to PDF vocabulary sheets that will help you practice and retain what you learn. If that sounds good, click the first link in the description below to start learning Tagalog today. Now, back to the video. Maraming English daw dyan sa Dubai at nagulat ako kasi akala ko Arabic talaga yung ginagamit nilang salita pero hindi pala. Siguro pag Saudi dati, yes, Arabic lang talaga ang ginagamit nila. Yung may mga Saudi hindi sila marunong mag-English. Kaya yung mga English, sila nag-a-adjust na matuto mag-Arabic para mag-usap sa kanila. Pero na yun, medyo okay na so far. Marunong naman sa mga Saudi na mag-English eh. At alam mo naramdaman ko na kaya ko matuto ng ibang way na English accent lang, katulad ng Indian English accent, katulad ng UK, yung mga British, yung alam mo yung yan ang din na kaya ko ding magsalita din eh. Pero lagi Tagalog eh sa totoo. Gaya-gaya ka. Oo. Pero na yun, hindi ako nag-Arabic. Wala akong kaibigan na Arabic, siguro dalawa lang. At minsan lang kami makikita. Pero parang halos araw-araw kasama ko Pilipino. Kaya Pilipino talaga yung ginagamit mo ng pinakamadalas. Yun lang talaga. Wala akong malaking yung ginagamit na araw. Siguro sa work ko lang, nagamit ko ng English with my customer. Pero may mga Pilipino din, which is mas okay sa akin. Mas happy naman ako pag nagtatagalog eh. Pero para sa iyo, maraming tao na may kaibigan na Filipino, o parang ganun, o may interest sa Pilipinas, pero hindi sila natututo ng Tagalog, di ba? Alam mo bakit? Bakit? Kasalanan ng Pilipino yan. Kasi sumasagot lang sila sa English? English na nga kasi sila. Pag siguro nagsimula sila magtagalog lang, parang alam mo na nilagyan nila ng tao sa isang box na kailangan mo talaga magtagalog. Huwag ka mag-English. Parang ganyan. Pero paano ba sa'yo? Ikaw natuto ka? Paano nangyari? Pag nag-English Di ba lang sinabi sila? kasi parang by force talaga kasi lahat ng tao sa villa nagtatagalog. Alam mo ako, parang lagi ako nagaganyan. Para akong tanga na, hindi ako naintindihan kung ano sinasabi nila. So nagsimula, nakita ko na yung kaibigan ko, si Albrin, kinausap niya yung asawa niya. Sasabihin sa, alis na ako. May kailangan ka ba? Hindi. Okay, so alis na siya. So sabi ko, alis na ako. So umalis na siya. So alis na ako, I'm going. Parang alam mo yung sign language minsan nag-help din. So maganda din mag-concentrate sa sign language, yung body language din. So parang natural process talaga para sa iyo. Hindi ka nag-study ng Tagalog kunyari. Hindi. Lagi kong sinasabi to at nagsasawa yata yung mga viewers ko. Pero mahirap matutong mag-Tagalog kasi walang resources, diba? Kunyari kung gusto mong matutong mag-Spanish, okay lang. Pwede kang mag-research online, maraming websites, maraming apps, maraming videos sa YouTube, ganun. Pero sa Tagalog, parang kailangan mo talaga makipag-usap lang sa mga Pilipino, diba? Yes, 100%. Hindi lang sa Pilipino, pwede sila mag-usap sa'yo. Kunwari, ikaw, pwede mo sila. Alam ko naman may nakita ko na gumagawa ka din hindi ko sure pa may gumagawa ka na nagtututo sila dahil sa CDs or mga videos. Pero may course ako. Parang may course ka. Yan, kaya nila talaga matuto diyan. As in, kaya talaga nila. Kung gusto nila i-concentrate lang, 1 oras in 1 day lang, just go, tuwala ka sa akin. Mamaya, lahat ng mga foreigner at ibang lahi, marunong magtagalog eh. Tsaka yung masaya talaga sa mga Pilipino na parang, nakakatuwa yon sa kanila pag marunong ka magtagalog at parang mas maraming encouragement na yon, 'di ba? Kunyari sa mga tao na natututo ng English, sayang Maging naman special kasi ka sa kanila. oo nga, kaiba talaga. As in, alam mo, minsan pagpunta ka ng hospital, may sakit ka, may fever ka. Tapos may Filipino or Filipina nurse. Tapos Tagalog ka. Alam mo yung service, parang naging VIP na sa'yo. Lahat talaga na sa'yo. Yan ang, alam mo, sobrang sila. Proud na talaga sila pag nagsalita ka ng Tagalog. Yan ang maganda. Nakapunta ka na ba sa Pilipinas? Never. Bala ko talaga. Never talaga. Oo. At ilang taon ka na nagtatagalog? Siguro nasa 20, 21, mga ganyan. 21 years na? Siguro, 21 years old na natuto na ako. Mga 22 years old, straight ng Tagalog ko. Okay, pero ilang taon na nagtatagalog? Mga 10 years na. 10 years. Okay. Parang pareha sa akin, 11 years sa akin. Halos 10 years na ako nagtatagalog eh. 30 years na ako na yun eh. Kaya kailangan mo rin ipaliwanag sa mga Pilipino
yung dahilan kung bakit hindi ka pa nakapunta sa Pilipinas? Parang nagtatanong palagi sila kung bakit hindi. Oo, tama. Kasi ang dami nagsasabi sa akin, kailangan mo talaga punta ng Pinas. Doon ka mag-vlog. Kasi ako, ano kami, may mga grupo ng mga Filipino na content creator din ako. Yung last na interview mo si Hadi, si Milkshake Pinoy, kaibigan ko rin yun. Alam mo naman, medyo mahirap papunta sa Pinas na yun agad. Kasi kailangan natin ng maraming budget na pera. Kasi alam mo naman, nasa abroad na kami. Ako, sinusuporta ko yung nanay ko, yung pamilya, lahat, diba? So, parang hindi kaya agad punta ng Pinas kasi kung gusto mo talaga punta ng Pinas, kailangan mo talaga nasa 10,000. At hindi lang basta-basta kami makapunta doon. Hindi naman kami lahat mayaman, di ba? Pero ito, pinapromise ko nga sa mga lahat ng followers ko, sa lahat ng mga friends ko at mga kaibigan ko, soon papunta talaga ako sa Pinas. Nag-iipon talaga ako doon para dyan. At gustong-gusto ko talaga punta doon. Kasi doon ako magbablog na yun. God's will lang. Inantay ko lang yung right moment lang talaga. At saan gusto mo sa Pilipinas? Saan gusto mong pumunta? Basta gusto ko ikutin yung buong Pinas eh. Gusto ko punta ng Makati, gusto ko punta ng Manila, which is kahit traffic ang sabi nila. Pero gusto ko talaga punta sa Bohol din. Pero kahit wala ka sa Pilipinas, parang Filipino na Filipino talaga yung buhay mo dyan sa Dubai, di ba? Naging pusong Pinoy na talaga ako as in. Naging pusong Pinoy na. As in, pusong Pinoy talaga. Tsaka dyan sa Dubai, marami bang restong Pilipino? Pagkain na Pilipino? As in, ang dami. May na-upload ako ng last video na isang restaurant. Kumain ako ng bihon. Yan ang favorite ko. Ang dami talaga Filipino restaurant dito. As in, halos yung mga Filipino restaurant naging mas marami sila sa mga Arabic restaurant. Parang they're taking over everything, di ba? Parang ganyan. Kasi sa Dubai, maraming immigrants talaga, di ba? Maraming iba't ibang lahi. Sobra. Yung pamilya mo, nakatira rin sila dyan sa... Nakatira din Nanay sila. ko nasa Syria. Nagpunta ako doon last month. Napunta ako doon ng mga 15 days lang. Tapos bumalik na ako dito. Wala, dito lang. Buhay lang, work lang. Bahay, work. Hindi naman malayo yung Syria, di ba? 4 hours lang. Hindi, malapit lang yan. At kamusta yung buhay sa Syria ngayon? Medyo okay na, wala nang gera kasi yung dating presidente nawala siya, nag-run away, di ba? Tapos yung bagong presidente, medyo kailangan pa ng oras ang Syria. Pero safe siya na yun, at least. Safe na yung lahat. Maraming tao bumabalik talaga sa Syria. Yan ang maganda. I'm one of them after 18 years na bumalik na ako sa Syria. Diba? Parang it was like a dream come true talaga. Kahit nung nasa airport ako ng Damascus, sabi ko, dito ba ako? Or totoo ba yun? Or dream? Kasi never kami nag-isip na babalik talaga kami. So first time mo talaga yun pagkatapos 18 years? Yeah, after 18 years talaga. Kasi pag umalis na kami sa Syria, parang batang-bata kami lahat. Yeah, parang nagbabago ng mabilis talaga sa Syria, di ba? Yung situation doon. Kaya nga eh. At mas maayos, sabi mo. Mas maayos at pinaayos nila na yun, yung kuryente, yung internet. Kasi yung internet sa Syria, just go, 3G pa rin. 3G talaga ang internet sa Syria. Ang hirap, sobrang hirap talaga. Kaya pinapaayos nila daw, ilalagay na lang 5G, lahat. So, nantay lang namin eh. God's will lang. Kaiba talaga yung kultura sa Syria kaysa sa Dubai? Yes. Way so far. Kasi sobrang iba talaga. Hindi lang sa mga Arabic naman, parehas naman. Pero pati yung lingwahe iba talaga yung mga words nila. So yung Arabic, yung Arabic accent nila, ibang-iba talaga yun. Kasi sa bawat na bansa, kung saan sila nag-Arabic, iba talaga yung dialect nila, di ba? Narinig ko na yun. Yes. Iba talaga. Yung Syrian medyo malambing, yung Lebanese medyo mahaba, yung local dito sa Dubai, parang ibang, yung Syrian ang sinasabi sa medyas, Jrabat. Dito sa local Jrabat. Dito sa local nagsabi Dlagat. So, di ba? Parang iba talaga siya. So, yan sobrang may parang may medyas sa bibig. Kaya nga eh. Ano pang sample sa Syrian Arabic? Kunyari, paano sabihan, magandang umaga, kamusta ka na? Sabah al-khair, kifkon, parang ganyan. Yan, sabah al-khair. Malambing lang talaga, sabah al-khair. Malamig talaga. Mas lalo yung taga-city, yung sa Damascus. Ako, taga-Aleppo. Kaya lang, born and raised talaga ako sa Damascus, sa city talaga. Kaya yung Aleppo, ibang accent ng taga-Aleppo Iba ang accent taga-Damascus din. Wow, marami pala. Oo, marami din mga accent sa Syria eh. Pero yung pinaka ginagamit nila, yung Damascus, yung
Sabah al khair, kifkum, شو أخباركم, parang ganyan. Okay. Pero gusto ko talaga yung mga tunog, yung parang masarap pakinggan. Parang malambing ka lang, no? Ilang ang salita na kaya mo? English, Tagalog, Arabic? English, Tagalog, Arabic, Urdu. Nagsalita ko ng Urdu na yon. Russian, may alam ako ng Russian din. Oh, wow. Ang dami pala. Paano ka natuto mag-Russian? Yung Russian, nag-work ako dati sa lugar dito, ang name ng JBR, Jumeirah Beach Resident. Ano siya? Parang siyang tourist spot. So, alam mo, nung nasa shop ako, lagi pumupunta yung mga Russian. Ang unang tanong nila, "Shtoye, panomay, paruski." Ako, anong sinasabi mo? Wala akong naintindihan. Parang, anong gusto mo? Parang, alam mo, yung tatanong siya kung "Shtoye, panomay," parang, "Do you speak Russian?" Yan ang unang tinatanong sa'yo. So, parang day by day na alam ko na ano ibig sabihin nito. After a day, nagsasabi mga iba ng kagdila, karasyo. Parang, alam mo, ganyan natuto ako talaga mag-Russian. Wow. Parang chameleon ka talaga, 'di ba? Gaya-gaya. Ginagaya mo talaga yung mga kasama mo. Ayos talaga yun. Magaling. Magaling. Anong pagkakaiba ng kulturang Syrian tsaka kulturang Pilipino? Kulturang Syrian. Alam mo, yung Syrian at yung Pilipino halos parehas. Pero, aside sa mga pagkain, aside sa mga lahat, yung Pilipino, caring sila. Caring na caring talaga. Hindi katulad sa amin. Sa amin, kung ikaw na bahala sa buhay mo, parang ganyan. Pero yung mga Pilipino, wari, pag kumakain na sila, kahit dadaan ka, sasabihin sa'yo, "Hoy pre, kain na tayo. Uy, ilika, kain na tayo." Parang ganyan, alam mo. Pero yung mga Arabo, in general, hindi lang Syrian, yung mga Arabo din. Generous din yung mga Arabo. Actually, nag-invite naman din sa mga bahay nila, ganyan. Pero yung mga Arabo na banggit sa buhay ko, hindi sila ganyan. Parang yung Pilipino mas caring na sila, mas humble sila. Kasi yung Arab, alam mo na yung mga Arab kasi, merong sila na guts na sila ang itaas talaga. Parang, hindi ko alam paano i-explain pero ganyan lang talaga sila. Hindi lang katulad ng mga Pilipino. Yung mga Pilipino, down to earth lang talaga sila. Kahit alam mo na may event kami a few days ago, ako, normal content creator na normal na tao sa Dubai, nag-work as, like, normal OFW, di ba? Pero, nakaupo lang ako sa event, tapos yung mismong console ng consulate, nakaupo sa tabi ko. Parang, alam mo yung kung Arab consulate na yan, yung console, kung Arab yan, just go. Gusto niya sariling niyang upuan doon sa taas kahit saan, tapos yung mga ilaw, alam mo, parang ganyan. Sobrang down to earth talaga sila. Mas mayabang ng konti. Yata. Hindi, sobra. Sobrang yabang eh. Parang down to earth talaga. Oo. Tsaka yung mga Pilipino, hindi naman sila nang-aaway, 'di ba? Parang Kaya nga. walang stress, walang problema. Kaya parang lagi sila happy, lagi gusto na maging happy. Ayaw nila ng away, ayaw nila ng problema. Sila tahimik lang ang buhay nila eh. Kakain lang sila, mag-enjoy sila. Kahit inuman lang sila, party, matulog na, next day, pasok. Parang ganyan eh. Onte lang yung kailangan nila para magiging masaya sa buhay nila, 'di ba? May nakalimutan ako, karaoke. Karaoke. Yung favorite nila talaga. Gusto mo ba 'yon? Kumakanta ka ba ng mga kantong Pilipino? Lagi talaga kami kumakanta. Tagalog lang talaga. Yung mga kasama kong Pilipino, ang kanta nila English. Ako, ibang lahi, Tagalog talaga ang kanta ko. So doon talaga lagi kami tumatawa eh. Mas gusto daw nilang kumanta sa English, 'di ba, kaysa sa Tagalog. As in, true. Kasi True, mas true. Parang mas trending yung comfortable mga sila eh. Kaya nga eh. Ganon. True. Ano sa palagay mo? Naging Filipino ka rin ng konti? Yung environment mo kasi? O paano mo Hindi nakikita yung konti, sarili mo? sobra. Sobrang Filipino talaga ako na yun. As in, halos parang ayoko magsama sa mga ibang lahi. Gusto ko lang Pilipino. Tignan mo, nagsabi ako ibang lahi eh. Kasi I'm counting myself parang as Pilipino na ako eh. Parang, wala akong Pusong Pinoy na. Pusong Pinoy na talaga. As in, parang ano lang, sinasabi ko lagi sa mga kaibigan ko, kulang lang ako ng passport eh. Lahi lang ang kulang ko talaga. Tama. Ay, kailangan mo talaga pumunta doon. Pati ikaw din eh. Pusong Pinoy talaga ako. Pusong Pinoy ako. Kasi, parehas dito, marami akong kaibigan na Pilipino, tsaka yung may jowa ako dati na Pilipina, 'di ba? Kaya nagsimula ako matutong mag-Tagalog at parang masarap talaga sumama sa mga Pilipino, 'di ba? Sobra. Tsaka sa mga dating trabaho ko rin, maraming katrabahong Pilipino at walang stress. Okay lang, masaya naman. Lagi sila nagbibiro, 'di ba? Kung walang customer, mag-enjoy lang tayo. Yun lang. At hindi ko alam kung ilang beses ito nangyari sa akin na nasa trabaho lang ako tapos may katrabaho ako na sasabihin sa akin, may baon ako sa'yo. Sabi ko,
Anong ibig sabihin? May baon na. Ay, may baon, may mga pansit para sa'yo, para sa lunch mo. Sabi ko, ay, pero may baon na ako. Pero, okay lang, basta may dalawa na. Sabi ko, yan. Magaling talaga sila. ang bait. Magpabigay talaga yun, di ba? Hindi yung mga Canadian, hindi sila gumagawa yan, di ba? Hindi common. Sa mga Filipino, parang automatic yun. Walang problema. Hindi yun big deal, di ba? Nangyayari lang. May tanong ako. Anong pinaka-favorite mo na pagkain na Pilipino? Sisig yung paborito ko sa tiyan ko. Ay, sarap. Chicken, manok o baka? Sisig, hindi yung baboy, di ba? Baboy. Ako hindi ako kumakain ng baboy. Okay. Kaya either baka or manok lang. Okay. Hindi ko pa natikman yung mga ibang option. Try mo yung baka, masarap yan. Dapat. Gusto ko rin yung mahilig ako sa manok. Kaya dapat masarap din yun, hindi ko alam. Pero sa mga manok, gusto ko rin yung adobo. Pero parang medyo basic, diba? Marami akong kausap dito na mas maraming alam sa pagkain na Filipino, diba? Para sa akin, medyo basic kasi isang beses lang ako nakapunta doon. Pero sa lahat ng mga pagkain na natikman ko, mahilig talaga ako sa sisig, sa lumpia. Masarap talaga. Masarap. Alam mo yung pagkain nila, ang daming spices. Katulad sa amin, mga Arab country, ang dami kami din naglalagay ng spices eh. Kaya ganyan, siguro kaya gusto ko talaga yung pagkain nila kasi parehas maraming spices eh. Katulad ng bulalo, ng kaldereta, ng lahat, diba? Sobrang grabe, nagutom na tuloy ako. Bulalo, natikman ko yun sa Cavite. Ay, sarap. Favorite ko talaga. Yun yung paborito mo? Bulalo talaga ang favorite ko. Oo. Para sa iyo, anong paborito mong parteng kulturang Pilipino? Gusto ko talaga alam mo yung kuwari, may mga Pilipino, tapos bigla ka dumaan na sa party, let's say per the party, parang ganyan. Alam mo na may kilala ka ng isang lalaki na kaibigan, pero after 30 minutes, maging lahat kayo best friend na. Alam mo na, kilala na mo na siya, alam mo kung saan siya nakatira, tapos kung may sasakyan kaya hatid mo nga mamaya, parang alam mo, mabilis sila maging friendly sa'yo as in talaga. That's what helped me talaga. Kasi dati, medyo masungit ako siguro na hindi ako friendly. Alam mo, work, bahay, bago ako matutong mag-Tagalog. Pero nung ako sa mga Pilipino, grabe, parang alam mo, gusto ko, naging friendly talaga ako. Yan ang naging yung impact nila sa akin na, ikaw, taga saan ka ba? Tara, kain tayo. Punta tayo. Parang ganyan naging ako. Yan ang gusto ko talaga sa kanila. Na sobrang friendly talaga sila. Oo nga, hindi ka nag-iisa pag Filipino yung kasama mo, diba? Included ka palagi. Masaya. Basta Filipino yung kasama mo, masaya talaga. Ubos na yung mga tanong ko, pero hindi ko alam, pinag-uusapin na natin lahat o meron pa? Lahat na siguro, pagkain, kultura, lahat na yan. Language, Tagalog, lingwahe? Oo, Tagalog. Oo, lahat na yan siguro. Wow, masaya talaga yun. Nakakatuwa to sa akin. Maraming salamat sa iyo, ha? Mas maraming salamat sa iyo. Mas matutuwa ako talaga na yung kausap ko din na ibang line sa Tagalog din eh. Di ba? Parang yun ang maganda. Doon ang catch talaga eh. Masaya yun para sa ating dalawa, di ba? Pero, dapat from now on, di tayo mag-isip na ibang lahi tayo kasi pusong Pinoy naman tayo, di ba? Pusong Pinoy na. Filipino na tayo.